Hello people! Kahapon, napuno na yung lagayan ko ng discard starter or unfeed starter. Sa mga hindi nakakaalam, this is from our sourdough starter na tinatanggal natin bago tayo mag-feed. And nilalagay ko lang yan sa fridge hanggang sa mapuno siya. Kahapon, tanging experiment lang yan. Bahala na, sabi Inubos ko kasi yung buong discard starter na yon dito sa focaccia. Usually, pag gagamit ako ng discard starter, ay, di ba, maglalagay ako ng konting yeast. Napansin nyo sa mga recipe ko. Ang recipe, para hindi kayo malito, ilagay ko na lang yan sa screen. Pero maglalagay ako ng link doon sa gustong gumawa ng focaccia na walang discard. Yung unang-una kong focaccia sa buong buhay ko, wala yung discard or wala yung sourdough starter, okay? Gusto ko kasing magamit lahat yung starter discard na yun kasi yung aking sourdough starter na si Entrada, hindi ko muna siya nilagay sa fridge for 1 week. Bali, pinifeed ko siya ng 1 week. So, malamang marami tayong discard araw-araw. So, araw-araw mag-iimbak tayo. So, gusto kong maubos yun para panibago naman today. And kabado, 20 ako dahil maraming discard starter yung nilagay ko. So, possible na maasim siya. Pero kumapit pa rin tayo sa tamang kutob-kutob. Papalpak man to, sabi ko sa isip ko, okay lang, di bali. At least meron tayong matutunan after this. After na mix yung mga ingredients, pinarest ko yan ng 30 minutes. And after 30 minutes, ginawa ko yung stretch and fold method ng 3 times, 30 minutes apart. Then ito, mga alas 4 na to ng hapon. Katapos lang namin dito sa kusina. And nilagay ko yun sa bowl na may cover. Naglagay ako ng olive oil na mga 3 to 4 tablespoon. And binalikan ko yan ng mga alas 8 ng gabi. And nilagay ko yun sa fridge overnight. Kahit discard siya sa loob ng 4 hours in room temperature, nag-double yung size niya bago ko yan nilagay sa refrigerator for overnight. And then, ito na yung serye ko kaninang umaga. In a baking pan, naglagay tayo ng olive oil, mga 4 tablespoon yun. Kailangan maraming olive oil para mas masarap and more crispy. Then, ginawa natin yung ating focaccia overnight in the fridge. And then, finold natin yan dun sa baking pan na may olive oil. And then, pinaalsa ko yun ng 1 to 2 hours uli. While naglilinis tayo ng linisin. More olive oil sa top. And then, naglagay tayo dyan ng mga dimples as signature ng focaccia bread gamit yung ating fingers. Meron tayong Himalayan salt, hindi nga lang flaky, pero okay na yan. And then, meron tayong dried rosemary. Yun yung nilagay natin, pero kung meron kayong fresh, mas maganda yun. Ito yung gusto ko, yung basic lang or plain lang. Pero pwede kayong maglagay dito or gamitin yung as pizza base to. Lagyan nyo ng pizza sauce or any kind of cheese, garlic, tomato, mga olives. Yung oven, as always, dapat naka-preheat at least 10 to 15 minutes bago tayo mag-bake ng bread. Binake ko to ng 400 Fahrenheit ng 35 to 45 minutes. And binake ko lang yan, down lang yung apoy. Pero depende na yan sa inyo. Sa focaccia, maraming ways kung paano natin kainin to. It's either i-prepare ninyo with pasta or any kind of soup. Pwede nyo kainin na as is lang, ganito lang. Or pwede yun with dipping. Depende na rin sa inyo kung ano yung dipping nyo. Yung basic lang dito talaga na dipping is olive oil and balsamic vinegar. And kahit na inubos natin yung sourdough discard starter natin, na surprise talaga ako sa outcome. Kita nyo naman, crispy outside and very fluffy and soft yung laman na bread. Nakala ko talaga maasim, pero hindi naman siya maasim talaga. Meron siyang pagka-tangy flavor ng sourdough bread, pero hindi talaga siya yung totally na maasim dahil na over nalagay natin ng discard starter. Pinaka-basic na sausawan dito, masarap na olive oil or quality na olive oil and balsamic vinegar with the parmesan cheese. Wala lang tayong parmesan cheese, kaya wag nating hanapin. Pwede nyong gawin tong garlic cheese bread tong focaccia na to. Maglagay kayo ng maraming garlic or cheese sa top. Pwede na tong garlic bread or pizza base. Hanggang dito lang muna. Gusto kong marinig nyo yung crunchiness or yung sound ng ating focaccia. Inislice ko na yan bago ko nilagay sa lagayan ng pagkain ng mga amo or bread ng mga amo doon sa Clean Kitchen. And yung unang customer ko dyan, as always, yung panganay namin alaga. Una niyang kinain to bago nag-lunch. Bali, ginawa niyang appetizer. Masarap talaga yung focaccia, lalo na pag fresh. Sana'y makagawa din kayo nito. Promise it's worth to try. Sa mga walang sourdough starter or kung wala kayong planong gumawa ng sourdough starter at gusto niyong gumawa ng mga bread na ginagawa ko, like itong focaccia, meron naman tayong recipe nitong focaccia na walang sourdough
sourdough starter na discard. Ito din yung pinakaunang focaccia ko na gamit natin yung discard starter or unfeed starter na wala tayong hinalong yeast. And nag-success tayo. Kaya sobrang sarap and sobrang saya. Hanggang dito lang muna. Thank you so much for watching.